Hello, hello, Gemini Collective. Ako po si James from James Tarot PH. Ito po ang inyong bonus reading para po sa inyong March Manifestation Forecast. So today, mga mahal kong Gemini, tayo ay mag-manifest para sa buhay mo sa buong buwan ng Marso. Okay? So simulan na natin. Inhale and exhale. Holy Spirit, Spirit Guides, ibigay natin sa mga mahal kong Gemini ang mensaheng dapat nilang malaman para sa buwan na ito. In your overall energy, meron po kayong the Ace of Wands, beautiful. In the area of what's blocking, ano yung humaharang sa manifestation mo, you have the Emperor card, beautiful. In the area of what you need to do, meron ka pong the Three of Cups. In the area of what you need to focus on, meron po kayong the Queen of Wands. In the area of what's coming in, meron po kayong the Page of Swords. Beautiful, beautiful, beautiful. In your divine messages, meron po kayong the Six of Cups. In your fortune, meron kang the King of Wands. Lovely, lovely, lovely. King and Queen of Wands na nandito. No? Mamaya explain natin yan. In your near future, meron kang the Nine of Swords. At ang missing puzzle piece, ano yung kulang na ingredient para talagang makuha mo na, matumbok mo na yung manifestation mo. Ito po yun. Mamaya sabay-sabay natin siyang bubuksan sa dulo ng ating reading. But first, mga mahal kong Gemini, thank you po muna sa lahat po ng mga hindi nag-i-skip ng ads. Malaking tulong po yan sa akin. Every time po na meron tayong libreng reading para po sa inyo. Salamat din po sa bawat like and comment in every upload natin. Malaking suporta rin po yan. So keep on liking, keep on commenting sa bawat uploads natin. Thank you po. So, in the background of your reading, meron kang, the Ten of Pentacles. This is all about you creating something that is sure, permanent, long-term, may matibay na pundasyon at talagang pangmatagalan. Kung ito man po ay negosyo, career path, career growth, or you want to build a project, o gusto mo nang masiguro yung iyong pang-retirement, ganyan, or permanent house or permanent mong gagawin, kitang-kita ko dito na this month is something na talaga mag-lead up for something na pangmatagalan. Kaya panahon talaga to, Gemini, for you to really be serious pagdating sa mga pangmatagalang gusto mong likhain. Okay? Napakaganda nito. Mamaya i-clarify natin to as we go along sa ating reading. Okay? So, in your core energy, meron kang the Ace of Wands. Sabi dito, meron kang idea eh. Meron kang gustong gawin or gustong plan of action na gusto mong simulan sana. Pero kitang-kita ko dito yung pagkalula mo na parang, kaya ko ba talaga? Dapat ko na bang simulan to? Am I the right person to do this? Ano ba yung mga dapat kong gawin? Sino ba yung mga dapat kong kausapin? Medyo may alinlangan ka in the pursuit of this plan. Nakita ko dito napakaganda ng plano mo, napakalawak, or minsan nalulula ka sa laki, or minsan iniisip mo kung swak ba to sa akin o nababalo na ba ako, or am I wishing for something big na hindi ko kayang pangatawanan at panindigan. Nandun ka sa moment na yon, yung moment of parang hala, gusto ko tong gawin pero paano. Your spirit guides are telling you na maging confident ka naman sa iyong sarili. Hindi naman papasok sa isip mo yan nang wala lang dahilan, di ba? Alam ko na isip mo yan, na plano mo yan, may idea kang ganyan. It's because you know in your heart na kaya naman eh. Pero dahil marami kang duda, marami kang alinlangan, nagiging clouded or nagiging question mark yung bawat action mo or yung bawat decision mo dahil sa takot na yan. Sabi dito, tignan mo siya as a very exciting opportunity na hindi kinakatakutan, na dapat nasasabik ka, no? Excited ka na gawin to kasi maaring this is your best door, pinakamagandang pintuan para makapasok ka sa best life mo. This is out with the old, in with the new. Sawang-sawa ka na sa lumang bagay o sa lumang galawan, sa lumang sistema. Nakaisip ka, meron kang spark of an idea na parang, try ko kaya to. Kaya lang may alinlangan ka kung panahon na ba o kung kaya na ba. Clarify natin to. The Ace of Wands being clarified by
You have the Four of Pentacles. Yes, sabi dito masyado kang tight. Alam mo yun, parang masyado kang nakayakap ka mabuti sa iyong buhay na ayaw mong gumalaw, ayaw mong kumilos, ayaw mong mag-risk masyado. Very tight ang yakap mo sa iyong sarili. Maybe because you're so afraid to make mistakes, you're so afraid to um, take responsibility sa mga kaakibat na obligasyon nung task or nung idea. May takot dito. Masyado ko daw nakataling maigi. You're protecting it yourself too much, kaya parang walang growth. Sabi dito, mag-let loose ka naman, mag-try ka, take this new adventure or new endeavor or new experience. Minsan mahugulat ka na lang na parang, ay kaya ko pala, ay madali lang pala, buti pala hindi ako natakot. So it's all about you giving yourself the chance to try, a chance to begin, or a chance to take this new hope na pwede mong gawin. Sabi dito, tama na yung pag-iingat masyado, no, sa iyong sarili para lang hindi magkamali or hindi mag-fail. Pero pag ganun kasi, walang growth, di ba? So, nasa sa'yo yan, Gemini. Are you able to let yourself loose para mag-enjoy sa buhay, para ma-experience yung mga bagong bagay, o ikukulong mo ang sarili mo na sobrang tight na alam mong paikot-ikot lang yung mali, paikot-ikot lang yung buhay na parang walang nagaganap. It's all about you taking yourself and setting yourself free. Okay? So siya nga pala, Gemini, ito na yung time for you to manifest your goal. Okay? Nasa manifestation reading tayo. So ilapag mo na sa baba yung mga manifestations mo. It will come true para sa'yo. Okay? In your blockages, meron kang mental contest and having hope. Yes, magkaroon ka lang ng pag-asa, magkaroon ka ng hope that whatever you're trying to build, kung ano man tong idea mo na ito, ay something na talagang maganda for you. Kasi kung papangunahan mo daw ng nega agad-agad, sayang, di ba? Huwag ka daw magpapasakop or magpapatalo sa iyong mga takot, sa iyong mga alinlangan. Always trust yourself. You also have mental contest. Strength isn't from winning. Struggles define strength. Sabi dito, kailangan malabanan mo yung pansarili mong conflict, internal conflict kumbaga. Sabi dito, yung pagiging matibay mo ay hindi manggagaling sa puro panalo. Yung pagiging matibay mo at malakas mo ay magagaling sa mga laban na napagtagumpayan mo. Okay? Kailangan dito matutunan mong to use your power, to use your control para talaga makalaban sa buhay. Kasi kung lagi kang paatras, wala tayong makukuhang maganda. Okay? In your blockages, meron po kayong the Emperor card. Yes, talaga namang sinasabihan ka, Gemini, ng yung spirit guides to take back the control in your life. No? Hindi pwedeng papadikta ka lang sa iba or uurong ka na lang porque sinabihan ka ng masama or parang feeling mo you're not good enough kaya parang sabi mo, wag na lang, sige, uwi na ako, ayoko nang gawin to. Be brave. Be bold. You are now stepping forward para lumikha ng isang aspeto ng buhay mo na pangmatagalan. You want to buy that house. You want to build that family. You want to create this negosyo. You want to create this long-lasting career path. Para daw mangyayari yun kung wala kang tapang at wala kang kahandaan na lumaban. No? Sabi dito, talagang merong mangyayari para sa mga taong marunong sumugal sa buhay, marunong mag-step forward at ilaban ang sarili. Sabi dito, kung takot ka at nahihiya ka lagi, paano natin makukuha yung bagay na long term, yung pangmatagalan? Okay? Clarify natin. So Gemini, kamusta ka ngayon? How are you? Ikaw ba'y naglalaba while watching this video or nagluluto or nagka-prepare to go to work? Comment down below. Emperor card, the Five of Cups. Yes, meron ka pa ring mga hang-ups or mga iniisip na mga bagay from the past. Maaring yun ang rason kung bakit takot ka mag-start over o takot kang sumubok baka dahil nag-fail ka na before, nasaktan ka na before, kaya parang takot kang sumubok ng mga bagong bagay. Ngayon pero sabi dito ng yung spirit guides, yun ang humaharang sa iyo eh. Yung mga nakaraan mong experiences, kaya parang pinapanghinaan ka ng loob. At you always go back to the past kapag nahihirapan ka.
Pero sabi dito, let's all close that past chapter. Kailangan maging matapang ka, nakalimutan na lahat ng yon at magsimula ulit. Harapin yung buhay mo ngayon at sa future. Yung past mo, lessons na lang siguro yun. And then, don't be bitter. Okay? Huwag ka na maging bitter pa sa nakaraan kasi may chance ka pa ngayon para buuin yung pangmatagalan. So, ngayon, be brave. Kontrolin mo ulit ang buhay mo the way you wanted it to be without the involvement of the past. Okay? Ngayon ay ikaw ay maging matapang na panghawakan ng buhay mo ulit at yakapin yung mga bagong bagay. Okay? Importante yan. In the area of what you need to do, meron po kayong the Three of Cups. Sabi dito, learn to enjoy your life again. Sabi dito, kaya ka parang walang kumpiyansa or wala kang lakas ng loob. It's because kailangan mo mahanap yung mga karapat-dapat na tao na makakatulong sa'yo, na magiging gabay mo, no? Para suportahan ka, palakasin ang moral mo, palakasin ang loob mo. Para sa laban na to, you feel so empowered. Kasi alam mong may mga taong nagtitiwala sa'yo, umaasa sa'yo, believe sa'yo, no? Na parang sila yung angkla mo para lalong lumaban. So, ngayong buwan na to, Gemini, tinatawag ka na yung spirit guides to really appreciate your company. Appreciate the people that are there to support you, to guide you, to love you unconditionally. Pati na rin yung mga taong kahit hindi mo naman ganun kakilala pero kapag nalaman nilang ginagawa mo yung isang bagay, talagang, uy, Gemini, galing mo. Tuloy mo lang yan. Hanga ako sa'yo. Yung mga taong ganun, keep them because they know na kung ano yung potential mo. At sila yung mga rason mo at gasolina mo para lalong lumaban, tumapang, maging motivated sa life. So sabi dito, surround yourself with the right people. Especially sa tuwing ikaw ay may problema, sa tuwing ikaw ay merong dinadamdam, these people will help you pataasin yung iyong kumpiyansa and also tulungan kang makalagpas sa bawat problema. Okay? Clarify natin. The Three of Cups. The Three of Pentacles. Yes, talagang tong mga taong to ang talagang tutulong sa'yo. Okay? It's all about loving your company, cooperating, collaborating with them because they are the real people at talaga namang padala sa'yo ni God para matulungan ka sa mga ina-accomplish mo. Okay? Napakaswerte mo. Meron kang, tawag dito, meron kang staff, crew, ganyan, na talaga namang they are there to guide you at alalayan ka. Meron kang 3-3 here, Gemini. Ibig sabihin, angel number yan of spiritual love. So meron ka daw na mayapang ka mag-anak na nasa kabilang buhay na hanggang ngayon ay pinoprotektahan ka pa din, ginagabayan ka. So later, magtirik ka ng kandila o kaya magdasal ka ng pasasalamat sa kanila for their protection and love. Okay? So ngayon, pinapayuhan ka talaga to enjoy the company of the people that supports you, guides you, at umaalalay sa'yo. Sila talaga yung tulay para makamit mo at maging ma-accomplish itong idea mo or plano mong ito. Okay? In the area of what you need to focus on, meron kang the Queen of Wands. Sinasabi dito, Gemini, ng iyong spirit guides, panahon na para maging mas matapang ka. Taas noo. Sinasabihan ka rin dito, Gemini, to love yourself. Alam ko marami kang insecurities, marami kang mga parte ng katawan mo na hindi mo gusto, o nahihiya ka pag humaharap ka sa ibang tao, feeling mo pinagkatawanan ka, feeling mo ginajudge ka, feeling mo you are less pretty or less handsome, no? Iniisip mo lagi na kapos ka kumpara sa iba. Kaya sa tuwing kailangan mo humarap sa ibang tao, parang nahihiya ka or ginajudge mo yung sarili mo kahit wala namang ka-judge. 'Di ba? So sabi dito, love yourself even more. Kasi kapag mahal mo ang sarili mo, proud ka sa kung sino ka, at tanggap mo yung kabuuan mo, both good and the bad, both ugly and the pretty, yung kahihiya-hiya, pati rin yung katanggap-tanggap, pare-pareho yung parte ng pagkatao mo. So, if you could just accept who you are, hindi na yan magagamit against you. Kaya mo nang humarap sa iba't ibang tao ng taas noo. At hindi mo na ibibig deal pa kung ano yung mapapansin nila sa'yo. Okay? So now is the right time for you to really be positive. Go on, go out. Talaga namang enjoy your life, explore, experiment, mag-try ka ng mga bagay na gusto mo at huwag mo na hayaang maantala ka pa ng mga opinion ng ibang tao. Okay? Very important yan sa'yo.
The Queen of Wands being clarified by, oops, the High Priestess. Yes, gisingin mo yung mga natutulog mong potential. Alam ng yung spirit guides na marami ka pang pwedeng gawin, marami ka pang pwedeng ma-accomplish sa life. Pero ikaw daw mismo ang problema kasi. Ikaw ang humaharang sa potential mo. Lagi mo iniisip na hindi ka deserving ng mga bagay-bagay at kino-question mo lagi. Sabi mo, akin ba talaga to? Tama ba to? Baka naman sinuwerte lang ako, baka naman may gusto silang kapalit nito. Palagi mo kine-question yung mga magaganda mong nakukuha or yung mga gusto mong mangyari. Yung sabi dito, believe in yourself. Believe in your intuition. Na kung ano man tong gusto mong gawin, kayang-kaya mo itong ipanalo. Yes, marami kang questions, marami kang alinlangan, pero normal lang yun. Ang importante, tapangan ng sarili para maabot yung pangarap ng gusto talaga. Okay? Katigan mo yung intuition, you will know what to do. In the area of what's coming in, meron kang traveling lightly, simplify your life. Sabi dito, simplihan ng lahat, huwag gawing komplikado, ibaba yung mga baggages, yung mga kinikim-kim, yung mga galit, puot, hinagpis, pagkayamot, tanggalin mo yan sa sarili mo para makalakad ka sa journey na ito ng matiwasay at maayos. You also have crossing bridges. It's time to healing, connecting, mending, and releasing. Panahon na talaga para pakawala ng sarili sa mga takot, no? Matutong makipag-ugnayan, bridging to other people, cooperating, para talaga maghilom come from the past at makapag-move on ka na with power, with stability. Okay? Importante yan. In what's coming in, meron kang the Page of Swords. Sabi dito, meron darating sa yung magandang balita. Maaring through text, chat, email, or baka tawagan ka, confirming kung ano tong mga bagay na hinihintay mo. Maaring naghihintay ka for good news sa isang trabaho, maaring naghihintay ka ng konfirmasyon sa isang dokumento, o rin tawag sa isang go signal para masimulan mo na yung isang proyekto. Definitely, it's coming for you. Ang kailangan mo ngayon, be ready. Maghanda ka dahil maaaring gulatin ka nito, biglang darating out of nowhere. So prepare. Just prepare so that you will know kapag dumating na, a-action ka na agad. This good news or go signal ang pupuno doon sa long-term na success na magkakaroon ka ngayon. So panahon na para magkaroon ka ng pangmatagalang pagkakaabalahan na talagang uulanin ka ng biyaya na hindi lang ikaw ang makikinabang kundi buong family din. Okay? Good for you. Clarify natin. Page of Swords being clarified by the Seven of Pentacles. Yes, hinintay mo to na matagal. You have waited for this for so long. And at some point, parang feeling mo, ay, hindi siguro para sa akin yan. Ay, siguro, yung hinihintay ko na yan, siguro napaglipasan na ng panahon. Siguro nga ayaw ni God. Pero bigla-bigla mahugulat ka na lang, boom. Dumating yung matagal nang hinihintay. A big confirmation, a big announcement is coming. At ang kailangan mo talaga dito ay lumaban, kumilos, gumalaw, para makuha mo yung matamis na bunga dahil hinog na hinog na hinog na siya. Congrats po. Okay? I-claim mo to para sa'yo to. Kung ano man tong hinihintay mo, paparating na yan. So, antabayanan mo yung good news this time. Okay? In your divine messages, meron kang a time to give rather than take. Panahon daw to para mas magbigay ka, mas mag-provide ka, mag-effort ka sa mga bagay, especially for the collaboration and cooperation with other people. Makisama ka, makibagay ka, maging team player ka, and let loose. Huwag mo masyadong protektahan ng sarili mo. Be brave enough and confident enough sa mga plan and action na gusto mong gawin na magpapa-excite sa'yo. Okay? You also have take time to breathe out. Para po sa iba, kung pangarap mo muna magbakasyon muna para makapag-isip-isip, makapagnilay-nilay, go push, sige. Pero babalik ka pa rin para asikasuhin ito. Huwag kang gumawa ng excuse para mag-escape sa bagay na ito, ha? Kung kailangan mo magmuni-muni para maitama yung proseso sa isip mo at makapaghanda, okay lang yan. Pero babalik ka pa rin to finish this and to continue this, okay? In your divine messages, meron kang the Six of Cups. Sabi dito, you need to let go of the past. Both cards are telling you na meron ka pa talagang hang-ups o mga past endeavor or past issues na hanggang ngayon dala-dala mo pa rin sa buhay mo. You need to let that go. Kung ayaw mo pa magpatawad, okay lang yan. Kung ayaw mong mag-forgive, I understand. Pero importanteng palayain mo yung sarili mo sa
bitterness o sa pain. Let yourself heal. Sabi nga dito, maghilom ka na and always tell yourself na mag-move forward na ako. Hindi ko hahayaang ikadena ako ng mga takot na ito or pagsisisi na ito. Okay? You need to forgive yourself also from what happened in the past. Panahon to para regaluhan mo ang sarili mo ng bagong simula. Simula kung saan secured, mas okay, mas maganda ang buhay. Okay? Always give yourself the chance para sa mga bagong simula. Six of Cups. The Justice card. Yes, ibalik mo sa sarili mo yung hustisya. Ikaw mismo ang kikilos para magbago yung kwento ng buhay mo. Kung talagang ayaw mo nang mangyari yung nangyari before at takot kang humakbang ngayon dahil iniisip mo, ay baka maulit na naman, ay baka sapitin ko na naman yun. Sabi dito, edi pagplanuhang mabuti, every step, bawat hakbang dapat pinaplano, pinag-iisipan at gamitin mong lesson lahat na nangyari before bilang direction or angkla mo para hindi na ulit yan mangyari. So, wag bitter, pero gamitin mo siyang alaala para bawat hakbang mo ngayon ay magkaroon ng magandang andar. Okay? Sinasabihan ka rin dito panahon na para baguhin mo yung kwento ng buhay mo. Give yourself the justice that you deserve. Kung ano yung pinakait sa'yo before, ngayon itama mo na. Wag mo nang babalikan, pero alam mong natuto ka na. Okay? Good for you. In your fortune, meron kang Elephant, a long journey, either physical or mental. Sabi talaga dito, may pagbiyahe ka. Out with the old, in with the new. Talaga nagbabago na yung buhay mo. May transition, kumbaga. You also have I, psychic ability, trust your intuition. Yes, ito yun. Trust your intuition sa bawat kilos, sa bawat desisyon, sa bawat gagawin. Ramdam mo yan kung ano yung dapat mong gawin. Kaya katigan mo yan. You also have not unsuccessful plan. Sabi dito, hindi pa successful ang plan dahil kailangan mo pa talagang matutunan gawin kung ano yung mga dapat gawin. Okay? You have will, indecisiveness, allowing your life to ramble aimlessly. Sabi dito, minsan wala kang diretsong plano or wala kang focus or undivided attention sa isang bagay. Sabi dito, kailangan talaga eyes on the prize, eyes on the target para maganap siya. Okay? Especially here in your plans. You have the King of Wands. Pinapayuhan ka dito, Gemini, na yung spirit guides na aalab this month yung tapang mo, yung motivation mo na ipaglaban or gawin na or simulan na yung isang plano. Medyo nito nakaraang buwan, nakaraang taon, medyo parang na-delay ka, no? Meron kang gustong gawin pero paandap-andap, walang nangyayari. Maybe you feel na hindi ka pa handa o hindi ka pa prepared, kaya dinedelay mo dati. Pero ngayon makakaasa ka na tatapang ka na ngayon, lalakas ang loob mo para ilaban siya. And meron ka ng concrete move para ito yung maganap. Okay? Clarify natin. The King of Wands being clarified by the Five of Wands. Yes, ngayon buo na ang loob mo, pati isip mo buo na din. Yung kaninang inner conflict, itong mental contest, pakiramdam ko talaga, malalagpasan mo ito. And you are now ready to build something na pangmatagalan. Kung dati hirap na hirap ka mag-decide kung ito ba o yun o dito, bukas o sa makalawa, dati hindi mo alam kung paano titimbangin yung bawat plano. Pero ngayon nabubuo na, solid na, malakas na yung loob mo, sabi mo, sige, gawin ko na to, ilalaban ko na to, ipapanalo ko na to, kiber na ako sa ibang tao, pupush ko to. And that is something that will lead to your long-term financial gains. Okay? Yung tapang mo ngayon at talino mo ngayon at yung dedikasyon mo ngayon, ang bala mo para talagang tumagal to ng panghabang buhay or pangmatagalan. No? A very lifelong raining money para sa'yo. Congrats po. In your near future, meron kang the Nine of Swords. Ito ka na naman. Mag-overthink ka daw, sabi na yung spirit guides. So, pinapayuhan ka, Gemini, na maging hands-on ka. Para hindi ka mag-overthink sa mga problema, para hindi ka puro stress, worry, pangamba, ay kailangan talaga ilatag natin ng maayos yung ating mga ginagawa. No? Para hindi tayo aligaga, hindi tayo takot, hindi tayo unsure. We need to make sure na secured tayo sa mga plano natin. Kaya importante talagang nagre-research, pinaghahandaan, pinagmumuni-munihan. Lahat ng kailangan dokumento, papeles, lahat yan preparado para wala kang takot na ganito. Okay? Para secured na secured. You need to make sure na lahat ng bagay ay hands-on ka. Sabi rin dito, nag-overthink ka daw eh.
So sabi ng iyong spirit guides, huwag ka daw mag-overthink kasi. Minsan, pinoproblema mo daw yung mga bagay na hindi naman ka problema. Oh, siguro nakarelate ka dyan. Sometimes daw, iniisip mo yung issue or conflict or negativity na hindi naman talaga mangyayari. So stop overthinking. Yes, the tower card. Lagi mo iniisip na baka mabuwag, baka masayang, baka mawala, baka matapos, baka mag-fail. Lagi mo iniisip yung kanigahan. Sabi dito bilang payo sa'yo, stop the negative thoughts. Always be with the company of the people na alam mong mahal na mahal ka, sinusuportahan ka, bond with them. Para maramdaman mo na kahit mahirapan man ako, I have these people to support me, to guide me, to love me, and uplift me. Kapag meron kang gantong support system, kakayanin mo kahit anong problema. At hindi ka na mag-iisip ng ganyang kanega. Okay? Maaring family members mo yan, best friends, o kaya co-workers, o mga empleyado mo sa negosyo, they are your people para matulungan kang solusyonan kung ano man yung problema mo at ma-realize mo na, ay, yakang-yaka to. Ay, sisiw lang to, kaya namin to. No? Huwag mo laging isipin na ako. Kaya namin ito. Okay? Very good for you. Ang missing puzzle piece sa buhay ni Gemini today para sa kanyang March manifestation, para maganap na yan, you have the Justice card. Yes, 2 beses lumabas si Justice. Ibig sabihin, bigyan mo ang sarili mo ng hustisya. Ipaglaban mo yung sarili mo. Ipakita mo na kaya mo, maaabot mo. Sinasabihan ka rin dito na mag-research, Gemini ha. Kung meron kang dapat gawin, aralin mo daw muna. Huwag kang pakampante lang sa bibig o sa bunganga ng ibang tao, maniniwala ka na agad. No. Ikaw mismo kakalkalin mo. Ito bang sinabi niya, totoo ba to? Ito bang plano niya ay legit? Kalkalin ko nga. So, kailangan meron kang mapanghahawakan na bagay para yung mga plano mo maitawid mo. Okay? Pinapayuhan ka rin dito na keep yourself balanced. Hindi pwedeng subsub ka sa trabaho and then wala kang time to rest. O kaya subsub ka naman sa bahay, wala ka ng time to go out and take care of your family members. O kaya masyado kang lunod sa work schedule mo na wala ka ng time to be with your family and friends and loved ones. Okay? Balance kailangan mo para magkaroon ka ng grounding. Kasi masyado tayong lunod sa ating mga ginagawa na minsan mapapatanong ka na lang na, ay, ano na ba nangyari? Parang hindi ko na alam kung anong ginagawa ko every single day dahil parang may pattern na, may routine na paulit-ulit lang. So sabi dito, keep your balance, okay? Para every time ay meron kang lakas, every time meron kang energy to fight for the things that you want. So anong kailangan ditong gawin? Pagplanuhan lahat ng bagay. Kung ito ang schedule ng umaga, sa hapon, ito naman. Kung ito yung schedule ng madaling araw, ito naman sa gabi. Para alam mo yung direction ng buhay na hindi ka rattled, na hindi ka parang aligaga lagi. Okay? Sabi dito, when it comes to what you're doing, you need to know the truth first. Okay? Yun ang importante. Truth first before taking action. Truth first bago pumirma. Truth first before saying yes. Okay? Kailangan alam ko muna ang totoo bago ako gumalaw para meron akong panghahawakan. Para kung ano man tong gagawin ko at papasukin ko, alam kong tatagal sa akin at hindi ako magsasayang ng oras, atensyon, effort at pagod. Okay? Alamin muna ang truth before making a move. Clarify natin yan. Yun, tumilapon, the 5 of Swords. Yes, para hindi ka na-stress, para hindi ka nag-worry ng ganyan, maganda talaga meron kang backer or meron kang mapanghahawakan na bagay. Example, ikaw ay bumibili ng bahay, bumibili ng lupa. Para hindi ka stressed kung totoo ba to o legit, kalkalin. Magtanong sa mga government agencies kung yung kausap mo ba may legal papers. Alamin mo sa market kung tama ba yung presyong binibenta sa'yo. Mga ganun, no? Para mawala yung mga agam-agam mo, kailangan talaga nating buhisiin bawat hakbang. Okay? Para tapon stress, tapon problema. Okay? Importante yan for you. So Gemini, ito po ang inyong March manifestation. After watching this video, ay talaga namang manifestation dusts po para sa inyong lahat. It will happen now after this. Okay? Congrats po. Saan po kayo nakaresonate? Comment down below. Babasahin ko po yan. Thank you, Holy Spirit, Spirit Guides, for the clarity and messages na dapat malaman ng mga Gemini today. After watching this, talaga naman yung manifestation mo ay tupad na. Congrats po. Okay? So thank you for watching this video hanggang dulo, mga mahal kong Gemini. Salamat po. I love you. This has been James for James Tarot PH. God bless everybody.